Magsasara na ang isang eskwelahan pagmamay-ari ni Delphine Lee sa Rizal. May live report si JP Soriano. JP? Hindi namumroblema ang mga magulang na mga estudyante sa Colegio de St. Monique School sa Binangonan, Rizal. Ito ang eskwelahang pagmamay-ari umano ng wanted sa batas na si Delphine Lee. Ipinaalam na raw kasi sa kanila ng school management na isasara na ang paaralan at kailangan ng lumipat na mga estudyante sa ibang paaralan sa susunod na pasukan. Ayon sa principal na eskwelahang kinausap na nila ang mga magulang at sinabing may financial problem daw kaya kailangan ng isara bago pa lumala ang problema. Sa business permit ng eskwelahan Gigi, nakapangalan ng eskwelahan sa kumpanyang L'École de St. Monique Incorporated na ayon sa Board of Directors ay pagmamay-ari raw ng negosyanteng si Delphine Lee. Si Lee ang may-ari ng Globe Asiatic na inakusahan noon ng paggamit ng mga tinatawag na ghost borrowers at peking dokumento para umano makakuha ng bilyong-bilyong pisong loans mula sa Pag-ibig Fund. Sinampahan na ng DOJ-CD at ng mga kasama niya ng kasong syndicated estafa pero kalaunay umapela si Lee sa Court of Appeals at kinwestiyon ang composition ng DOJ panel. Sa ngayon ay hindi pa rin humaharap si Lee para kaugnay sa kanyang kaso at pakiramdam ng ilang magulang may kinalaman daw sa estafa case ni Lee ang pagsasara ng eskwelahan ng kanilang mga anak. Paglilinaw naman ng Board of Directors ng Colegio de St. Monique, wala itong kinalaman sa kaso ng Globe Asiatic. May sariling pondo raw ang eskwelahan at nalugi raw ang eskwelahan dahil hindi sapat ang bilang ng 305 na estudyante nito para matugunan ang mga bayarin. Kaya na foreclosed na raw ng bangko ang property. Hindi rin daw nila nakikita si Lee sa ngayon at sinubukan nating tawagan at i-text si Delphine Lee pero hindi ito makontak. Pero ayon sa kanyang abogado o abogado ng Globe Asiatic, imposible raw na maging hindi raw tamang sabihin na pagmamay-ari ng ito ni Delphine Lee dahil ayon daw sa batas ang isang korporasyon daw ay isang property raw na pagmamay-ari ng isang korporasyon ay hindi pwedeng maging pagmamay-ari lang ng isang tao. Pinag-aaralan naman ng school management ng Colegio de St. Monique at ng mga magulang ang mga paraan para maipagpatuloy pa ang pag-ooperate ng eskwelahan. At yan muna ang latest. Balik sa YouTube. JP, natatandaan ko, napunta na ng QRT yung St. Monique Valley na yan sa Binangonan dahil naman doon sa mga nag-crack na bahay matapos na yung isang malakas sa pagulan nawasak yung kanilang drainage at dumiretso yung mga crack doon sa mga bahay. Wala bang reklamo ngayon yung mga residente dyan na nasagap ka o nalaman dahil sa pagkakaalam natin, yun nga, yung mga bahay dyan dati ay nag-crack dahil sa ulan lamang? Gigi, sa ngayon mas nakakonsentrate yung kanilang concern doon sa kanilang pagsasara ng kanilang paaralan. Bagamat may mga nakuusap tayong ilang magulang doon na residente rin ng subdivision na yon. At ang reklamo naman din nila bukod sa pagsasara ng nalalapit na pagsasara ng eskwelahan ng kanilang mga anak ay yung iba pang problema na doon sa titulo ng kanilang lupa. Itong araw ay may kaugnayan o related sa kahawig na kasong kinaharap ni Delphine Lee. Pero sa ngayon talagang umaasa sila na matugunan ang kanilang request at kahilingan na sana wag daw magsara ang eskwelahan dahil napakahirap nga raw maghanap ng eskwelahan para sa kanilang mga anak, lalo na kapag graduating pa. Pero yung araw o yung meron bang deadline, alam na ba nila kung kailan magsasara o parang announcement lang ito na posibleng magsara na sila? Okay, tatapusin nila ang school year ngayon at next school year ay hindi na sila magpapa-enroll. Kaya nga ini-encourage na nila yung mga magulang na maghanap na ng lilipatang paaralan as soon as possible. Gigi? Maraming salamat, JP Soriano.